Ang K2, kilala ring Savage Mountain, ay isa sa pinakamapanganib na bundok dahil sa matarik na ruta, hindi mahulaan na panahon at mataas na bilang ng namamatay. Mas madali ang daan sa Everest kaysa K2, pero binago ng 2024 ang pag-akyat sa K2 magpakailanman. Mula sa mas mahigpit na mga regulasyon sa kalikasan at kaligtasan at mga teknolohikal na pag-unlad hanggang sa ganap na pagbabago ng kultura ng pag-akyat ng bundok, binabago ng mga pagbabagong ito ang hinaharap ng K2. Mas abot kamay na ito, pero kahit tumaas ang tagumpay, hindi dapat maliitin ang di mahulaang kalikasan ng bundok. Pinapayuhan pa rin ang mga manonood na mag-ingat. Ang K2 ang pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo, nasa liblib na Karakoram Range. Noong 2024, may malalaking pagbabago sa permit regulations ng pag-akyat sa K2. Ang desisyong ito ay dahil sa lumalaking pag-aalala sa sobrang tao, kaligtasan at epekto ng dami ng tao sa kalikasan ng bundok. Sa mga nakaraang taon, ang K2 ay naging mas popular sa mga umaakyat na nagdulot ng dagsa ng mga ekspedisyon at pagtaas ng bilang ng mga permit na inilalabas. Gayunpaman, ang kasikatan na ito ay nagdala ng maraming hamon na kailangang agad tugunan upang matiyak ang kaligtasan, pagpapanatili at integridad ng bundok. Isa sa mga dahilan ng pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa permit ay ang problema ng sobrang dami ng tao. Ngunit higit sa lahat dahil sa nangyari noong 2023. Kung mountaineer ka o kilala mo ang K2, malamang narinig mo na ang kontrobersyal na aksidenteng ito. Noong ika-27 ng Hulyo, 2023, isang trahedyang araw na nakaukit sa mahigpit at matigas na alaala ng K2. Si Mohamed Hassan, 27 anyos na high-altitude porter mula Tisar, Gilgit-Baltistan, Pakistan, ay kabilang sa mga nagtangkang tumawid sa bottleneck section ng bundok, isang matarik at makitid na kulwa sa taas na lampas, 26,000 talampakan na puno ng panganib sa bawat pulgada ng bato at yelo. Inupahan si Hassan, isang lokal na porter, para tulungan ang grupo ng umaakyat sa tuktok. Sa kaunting sahod at kakaunting kagamitan, isa siya sa maraming hindi napapansin na mga bayani na tahimik na isinusugal ang kanilang buhay para matupad ang pangarap ng iba. Di tulad ng mga umaakyat na may kumpletong gamit na kasama niya, si Hassan ay walang modernong kagamitan o protective gear na suot ng mas mayayamang umaakyat laban sa matinding kondisyon ng bundok. Nag-ulat ang pamahalaan ng Pakistan na si Ginoong Hassan ay umaakyat kasama ang 15 tagapag-ayos ng lubid. Ang lahat ay bihasang Nepali Sherpa mula sa komersyal na grupo. Ngunit si Hassan ay walang karanasan sa pag-akyat o mataas na altitude. Naglakad lang siya noon sa paligid ng K2 at Spantik na malayo sa aktwal na pag-akyat. Karaniwan lang ang suot niyang pantalon at jacket habang umaakyat siya sa pagitan ng kampo 2 at 3. Hindi tulad ng iba pang miyembro ng grupo, wala siyang downsuit, karagdagang oxygen o helmet para sa proteksyon sa mapanganib na ruta. Pagkatapos ng hating gabi, nilapitan nila ang pinakamapanganib na bahagi ng pag-akyat sa K2 sa Abruzzi Route. Habang tinatahak ng grupo ang bottleneck, isang kilalang bahagi na direkta sa ilalim ng nakabiting sirak na kumitil na ng maraming buhay noon, dumating ang sakuna. Si Hassan ay may mabigat na dalang lubid at supply habang nasa makitid na daan sa matarik na dalisdis ng nyebe na tinatawag na traverse. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang bumagsak ang malakas na snowstorm. Sa taas na 26,000 talampakan, habang umaakyat sa madilim at niyebeng gabi, nadulas si Hassan sa mapanganib na yelo. Sa isang iglap, nahulog siya. Nakasabit ang katawan niya sa mga lubid at nakabitin siya sa delikadong bahagi ng bottleneck. Isang tagpo ng matinding lungkot at kontrobersya ang sumunod. Nakita ng buong grupo si Ginoong Hassan na nahulog mula sa tinatayang 16 hanggang 22 talampakang patayo. Kahit may pagguho ng niebe at snowstorm, tuloy pa rin sa trabaho papuntang tuktok ang grupo ng nag-aayos ng lubid. 2 Sherpa ang naiwan para subukang hilahin pabalik si Hassan pero nabigo sila. Sa huli, sumama sila sa grupo at iniwang nakabitin si Hassan. Kasabay nito, mga 200 umaakyat ang patungo sa tuktok mula sa Kampo 3. May ilan sa 200 umaakyat ang tumulong kay Hassan. Ang Norwegian na umaakyat ng bundok na si Kristin Harila at ang grupo niya kasama sina Tenjin, Lama,
Sherpa at litratistang si Gabriel Tarso Silva ay huminto sa masikip na bahagi sa ibaba ng tawiran. Nakita nila si Ginoong Hasan na nakasabit sa lubid sa unahan. Hindi sila makakatulong pero hindi rin makakalampas. Habang lumalapit, narinig ni Tarso ang mga ungol ng sakit at nakita si Ginoong Hasan na nakabiting patiwarik. Walang downsuit, helmet, guantes at oxygen. Ayon sa ulat, higit 1 oras na siyang ganito. Si Tarso, Tenjin at ang kasama ni Ginoong Hasan na si Hassam Shigri ay nag-set up ng 3-to-1 pulley system gamit ang kanilang climbing gear. Ito ang klasikong mechanical advantage system na ginagamit ng mga tagapagligtas. Dahil sa empatiya at pagtutulungan ng koponan, naibalik siya sa boot path. Umalis sina Harila at Tenjin para imbestigahan ang avalanche na tumama sa rope fixing team. Iniwan sina Tarso, ang kasama niya at isang Sherpa mula 8K Expeditions kay Ginoong Hasan. Binanggit sa ulat na ang tiyan ni Ginoong Hasan ay nalantad sa matinding lamig na nang pagsamahin sa kanyang pagkakabaligtad ay nagdulot ng matinding pag-ipon ng likido sa kanyang katawan, dahilan upang bumaba ang tsansa niyang mabuhay. Napansin ni Tarso na hypothermic si Ginoong Hasan at posibleng nabali ang parehong binti sa pagkahulog. Sa kabila ng snowstorm, sinubukan ni Tarso iligtas si Ginoong Hasan. Nagbigay siya ng oxygen, guantes, at maligamgam na tubig, ngunit hindi na tumutugon si Ginoong Hasan. Dagdag pa, pinahirap ng bagyo ang komunikasyon sa radyo. Habang tinutulungan siya ni Tarso, may ibang umaakyat na dumaan at humiling na tumabi sila. Hindi ko alam kung bakit ganito sa mga bundok at umaakyat, pero madalas nating marinig ang mga kwento ng namamatay o nasusugatan na umaakyat na walang awa. Si Tarso, napaubos na ang oxygen at hindi sanay sa mataas na altitude, ay nasa matinding panganib na mamatay kung hindi siya makakahanap agad ng dagdag na oxygen. Ang pinakamalapit na mapagkukunan ay isang Sherpa mula sa mas malaking grupo nila sa 7 Summits Treks na nasa mas mataas na bahagi ng bundok at may dalang ekstrang bote. Habang iniiwan ni Tarso si Mr. Hasan, iniulat niyang habang tinitingnan ito sa mata, napagtanto niyang baka wala ng pag-asa para kay Porter Muhammad Hasan. Si Muhammad Hasan ay namatay ng maaga ng umaga. Nakapaloob sa ulat ang listahan ng mga kailangang pagbabago sa matagal ng regulasyon sa pag-akyat. Kinilala ang epekto ng pagkamatay ni Ginoong Hasan sa pamilya niya at inirekomenda ang kompensasyon mula sa lokal na awtoridad. Bagamat di nabanggit sa ulat, ginamit ni Ginoong Hasan ang sariling pera para bumili ng gamit at sumali sa rope team upang kumita ng dagdag para sa pamilya niyang 4 at inang may diabetes. Ayon sa ulat, nilabag ng Layla Peak Expeditions ang ilang regulasyon dahil sa kakulangan ng tamang kagamitan, pagkuha ng walang karanasang high-altitude porter at hindi pagbibigay ng insurance. Bilang resulta, ipinagbawal silang mag-operate sa Pakistan sa loob ng 2 taon. Nakakuha si Gabriel Tarso ng liham ng pagpapahalaga dahil sa pagsagip niya kay Ginoong Hasan noong gabing iyon. Nagulat ang komunidad nang umaakyat ng bundok at publiko sa kaso ni Ginoong Hasan. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-akyat ng bundok. Tungkol ito sa taong handang isakripisyo ang sarili para mapagamot ang pamilya, inuuna ang sangkatauhan kaysa sariling layunin at sa sistemang kailangang baguhin. Isa lang ang kwento ni Ginoong Hasan sa mga dahilan ng paghihigpit ng mga patakaran ngayon. Kita mo, hindi tulad ng Mount Everest na may maayos at reguladong ruta, kilala ang K2 sa matinding hirap, pabago-bagong panahon at mapanganib na lupain. Sa kabila ng mga hamon, lalong sumikat ang pag-akyat sa isa sa pinakamahirap na bundok, kaya dumami ang umaakyat kada season. Ang pagdami ng mga umaakyat ay nagdulot ng matinding siksikan, lalo na sa mga delikadong bahagi gaya ng bottleneck at abrasive spur. Ang mga bahaging ito ay may makikitid na daan at mahihirap na akyatin, kaya mahirap para sa maraming umaakyat na makadaan ng ligtas. Ang siksikan sa mga kritikal na puntong ito ay nagdudulot ng mas mataas na panganib ng aksidente, pagkaantala at pagkasawi dahil napipilitang maghintay ng matagal ang mga umaakyat sa lamig habang lantad sa avalanches at gumuguhong bato. Delikado ang pagkaantala
dahil mas matagal na lalantad ang mga umaakyat sa matinding kondisyon ng bundok na nagpapataas ng panganib ng pagkapagod, hypothermia at sakit sa mataas na altitude. Sa ilang pagkakataon, napipilitan ang mga umaakyat na maghintay ng ilang oras sa sobrang lamig dahil hindi sila makausad gawa ng dami ng tao sa unahan nila. Hindi lang nito pinapataas ang pisikal na panganib, kundi nagdudulot din ito ng psikolohikal na presyon dahil nag-aalala ang mga umaakyat kung aabot pa sila sa tuktok sa loob ng kanilang limitadong oras o bago magbago ang panahon. Tumaas din ang mga alalahanin sa kaligtasan dahil sa dumaraming bilang ng mga baguhang umaakyat na sumusubok akyatin ang K2. Habang dumarami ang interesadong umakyat sa bundok, sumasabay din ang mga umaakyat na may iba-ibang kakayahan. Dahil sa pagdami ng hindi biyasang umaakyat, tumaas ang aksidente at mga rescue mission na nagpapahirap sa mga lokal na gabay, rescue teams at limitadong resources sa matataas na lugar. Ang pangangailangan para sa mas maraming pagsagip ay hindi lang naglalagay sa panganib sa buhay ng mga umaakyat, kundi pati na rin sa mga tagapagligtas at nagdudulot ito ng isang mapanganib na siklo na kailangang tugunan. Nagpatupad ang gobyerno ng bagong permit rules noong 2024 para masolusyonan ang mga problemang ito. Binago nito ang pamamahala ng mga ekspedisyon sa K2. Nakipagtulungan ang pamahalaan ng Pakistan sa mga internasyonal na grupo ng umaakyat at lokal na stakeholder at nagpatupad ng mga hakbang para mabawasan ang siksikan, mapabuti ang kaligtasan at bawasan ang pinsala sa kapaligiran. Isa sa mga pangunahing pagbabagong ginawa ng pamahalaan ay ang pagbabawas ng bilang ng mga permit na ibinibigay bawat season. Nagpatupad ang mga autoridad ng mas mahigpit na limitasyon sa bilang ng umaakyat sa K2, mas mababa kaysa dati. Hindi natin alam ang eksaktong bilang ng umakyat sa K2 ngayong season dahil hindi ito ibinabahagi ng Pakistan. Ayon sa balita, nasa 175 tao ang pinayagan. 50 tao ang matagumpay na nakarating sa tuktok ngayong season. Halimbawa, ang Imagine Nepal, K2 Expedition 2000 at 24 team na binubuo ng 8 international na umaakyat at 10 Nepalese Sherpa ay matagumpay na nakaakyat sa tuktok ng bundok, K2, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo, noong Linggo, Hulyo 28, 2024. Kung 50 tao ang nakarating sa tuktok, ibig sabihin, 28% lang ng sumubok umakyat sa K2 ang nagtagumpay. Mababa na iyon, kahit sa bundok na hirap gaya ng K2. Layunin ng limitasyong ito na kontrolin ang bilang ng umaakyat, bawasan ang siksikan at pababain ang panganib ng aksidente dahil sa dami ng tao. Binabawasan ng mga autoridad ang bilang ng umaakyat para gawing mas ligtas at madaling pamahalaan ang bundok upang makagalaw ng malaya ang mga umaakyat at maiwasan ang delikadong siksikan na nagdudulot ng pagkaantala at panganib. Bukod sa pagbawas ng permit, nagtakda ang bagong regulasyon ng mas mahigpit na requirements para sa mga nais kumuha ng permit. Kung gusto mong sumali sa ekspedisyon, kailangan mong patunayan ang karanasan sa mataas na altitude at ipakita ang teknikal at pisikal na kakayahan. Layunin ng pagbabagong ito na matiyak na tanging mga bihasa at may karanasang umaakyat lamang ang papayagang umakyat sa K2 upang mabawasan ang mga aksidente at ang pangangailangan para sa pagsagip. Kailangan na ngayon ng mga bagong patakaran na may sertipikadong gabay at support staff sa bawat ekspedisyon para sa mas mataas na kaligtasan at ekspertong paggabay. Ipinatupad ang mas mahigpit na pamamahala ng basura para maprotektahan ang kalikasan. Dapat sundin ng umaakyat ang Leave No Trace na patakaran. Kailangang ibaba lahat ng basura at dumi mula sa bundok. May mabigat na multa sa mga lumalabag at kailangang magbayad ng refundable deposit ang mga umaakyat na ibabalik lang kapag nadala nila lahat ng basura pabalik. Ang mga patakaran ay nag-aatas din ng mas madalas na paglilinis upang alisin ang mga kalat sa bundok kung saan kasali ang mga lokal at internasyonal na voluntaryo para tumulong sa pagpapanumbalik ng kalikasan ng K2. Habang mahalaga ang mas mahigpit na patakaran para sa kalikasan ng K2, nagdulot din ito ng bagong problema sa mga umaakyat. Isipin mo, sa taas ng altitude, bawat 5 hakbang parang 500 na ang hirap. At kailangan mo ring buhatin lahat ng basura mo at dumi ng tao paakyat at pababa ng bundok. Mas pinapahirap ng dagdag bigat ang ekspedisyon.
Ang refundable deposit para sa waste management ay may halo-halong reaksyon dahil may umaakyat na nag-aalala sa praktikalidad ng pagpapatupad nito sa liblib at matinding kapaligiran. Kahit nilalayo ng multa at parusa na pigilan ang paglabag, madalas hindi ito epektibo sa matataas na bundok dahil mahirap magpatupad ng batas at kulang ang resources. Napag-usapan na natin dati ang ilang iligal na ekspedisyon dito sa channel. Bagamat layunin ng mga regulasyong ito na pagbutihin ang kaligtasan, bawasan ang siksikan at protektahan ang kalikasan, nagdulot din ito ng ilang hamon at di inaasahang epekto. Isa sa mga agarang resulta ay ang pagbaba ng kabuuang bilang ng mga umaakyat na pinapayagan sa K2 bawat season. Nagbunsod ito ng matinding kompetisyon sa mga umaakyat at kumpanya para sa limitadong permit kaya tumaas ang gastos sa pag-akyat. Dahil dito, sobrang tumaas ang presyo ng ekspedisyon na umaabot hanggang 69,500 sa ilang ahensya. Ang pagtaas ng mga gastos na ito ay lalong nagpahirap para sa maraming nagnanais na umakyat, lalo na sa mga galing sa hindi gaanong mayamang pamilya o bansa na kayanin ang gastos ng pag-akyat. Pwedeng mabawasan ang diversity at inclusivity ng mga susunod na ekspedisyon. Bagamat nabawasan ang siksikan at issue sa kaligtasan dahil sa mas kaunting umaakyat, nagkaroon naman ng problemang pang-ekonomiya ang mga lokal na komunidad na umaasa sa pag-akyat para sa kabuhayan. Maraming lokal na residente tulad ng gabay, porter at support staff ang umaasa sa kita mula sa mga umaakyat bawat taon. Dahil sa kaunting permit at ekspedisyon, nababawasan ang kita ng mga komunidad na ito kaya nababahala sila sa kanilang pangmatagalang katatagan sa pananalapi at kabuhayan. Isa pang hamon ay ang dumaming papeles na kailangang ayusin para makakuha ng permit sa ilalim ng mga bagong patakaran. Kailangan na ngayong dumaan ang mga umaakyat sa mas detalyado at matagal na aplikasyon na humihingi ng maraming dokumento at patunay ng karanasan. Dahil dito, mas humaba ang oras ng paghihintay para maaprubahan ang permit. Nakakainis ito para sa umaakyat at tagapag-ayos ng ekspedisyon dahil sa komplikadong regulasyon. Dahil sa dagdag na papeles, nadagdagan ang pressure sa mga autoridad na kailangang magdagdag ng resources at tauhan para asikasuhin ang mas maraming aplikasyon at tiyakin ang pagsunod sa bagong patakaran. Pinahirap man ng patakarang ito ang buhay ng umaakyat, binawi ito ng kasunod na patakaran. Ang pag-usbong ng bagong teknolohiya noong 2024 dulot ito ng layuning mabawasan ang panganib at mapabuti ang karanasan sa pag-akyat sa K2. Isa sa pinakamahalagang pag-unlad ay ang real-time na weather forecasting tools na noon ay wala dahilan kaya mataas ang fatality rate sa K2. Maaaring mangyari ng biglaan ang bagyo, malakas na hangin at pagguho ng nyebe na kadalasang nauuwi sa trahedya para sa mga umaakyat. Tanging bihasang gabay at Sherpa lang ang makakapagsabi kung ano ang aasahan sa langit. Kung napanood mo ang mga video ko, alam mong hindi iyon naging hadlang sa ibang umaakyat noon. Para maiwasan ang mga panganib, bumuo ang mga ahensya ng meteorolohiya at pribadong kumpanya ng mga advanced na sistema ng pagtataya ng panahon para sa matataas na lugar gaya ng K2. Ngayon, may access na ang mga umaakyat sa mas detalyadong forecast na mabilis at tumpak magbago. Halimbawa, pwede kang makatanggap ng alerto tungkol sa paparating na bagyo o pagbabago ng hangin ilang oras bago mangyari ito. Sa ganito, makakapagdesisyon ka kung kailan aakyat o aatras sa mas ligtas na lugar. Ang mga bagong kasangkapan ay gumagamit ng satellite data, ground sensor at advanced algorithms para magbigay ng real-time na update sa lagay ng panahon. Baka narinig mo na ang ilang teknolohiyang ito, tulad ng mga next-generation weather satellite gaya ng Geostationary Operational Environmental Satellite R-Series ng National Oceanic and Atmospheric Administration at Sentinel satellites ng European Space Agency. Ipinapadala ng mga satellite ang datos sa mga ahensya ng meteorolohiya, serbisyo ng panahon, at forecasting platform para makagawa ng ulat at alerto sa panahon. Kung di ka pa nakarating sa ganoong kataas, baka iniisip mo paano nakukuha ng umaakyat ang datos doon. Kadalasan ang umaakyat ay gumagamit ng expedition support.
Sila ang tumutulong sa mga umaakyat sa matataas na lugar at gumagamit ng satellite data para magbigay ng tamang weather forecast at alerto. Nagbibigay ang mga serbisyong ito ng real-time na updates at babala sa mga umaakyat gamit ang pinakabagong satellite observations sa pamamagitan ng high-frequency radios o satellite phones. Mayroon ding mga makabagong weather apps at mga kasangkapan na kadalasang gumagamit ng datos mula sa mga next generation na satellite upang magbigay sa mga umaakyat ng napapanahon at tumpak na impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Halimbawa, ang mga app tulad ng mountainforecast.com o avalanche.org ay maaaring isama ang datos na ito sa kanilang mga forecast. Kaya nakuha mo na ang iyong mahal na permit, natutunan mo na ang lahat ng regulasyon. Tinanggap mo na ang pagdadala ng iyong baywang pataas at pababa at may detalyadong forecast ng panahon. Oras na para umakyat. Kailangan mo ng gamit. Ang mas pinahusay na gamit sa pag-akyat ay revolusyonaryo rin. Noong 2024 ipinakilala ang bagong oxygen systems na may digital monitoring tools. Ginagawang posible nito para sa mga umaakyat na subaybayan agad ang oxygen level, kaya hindi sila nauubusan sa mahahalagang sandali. Mas magaan at epesyente ang mga oxygen system na ito, nagbibigay ng tibay at nababawasan ang bigat na dala ng umaakyat. Ibig sabihin, hindi na kailangan magdala ng basura sa bundok. Madalas nating di pinapansin ang bigat ng damit natin. May ilang damit na may bigat na 18 onsa. Ngayon, 2024 may high-tech na thermal na damit at espesyal na bota na mas protektado laban sa lamig at nagbabawas ng panganib ng frostbite at hypothermia. Gawa sa graphene at advanced insulation fabrics ang mga gamit na ito, kaya mas magaan, komportable at napananatili ang init ng katawan kahit sa matinding kondisyon. Malaki ang naging epekto ng mga teknolohikal na inobasyon sa kaligtasan at abot kayang pag-akyat sa kadalawa. Sa pamamagitan ng mga real-time na kasangkapan sa pagtataya ng panahon, mas makakagawa ng matalinong desisyon ang mga umaakyat kung kailan sila aakyat, kaya nababawasan ang panganib na maabutan ng delikadong lagay ng panahon. Nakatulong ang mga kasangkapan para maiwasan ang aksidente mula sa biglaang bagyo o pagguho ng niyebe, kaya bumaba ang bilang ng namamatay at nasusugatan sa bundok. Dahil dito, mas ligtas na ang pag-akyat sa kedalawa kaysa dati, kaya mas maraming sumusubok marating ang tuktok. Ang mga mas magaan na oxygen system at high-tech na kasuotan ay nagpa-improve sa kaligtasan sa pag-akyat sa pamamagitan ng pagbawas ng pagod at pagbibigay ng mas mahusay na proteksyon laban sa matinding kalikasan. Mas magaan ang bagong oxygen system, kaya mas epesyente ang kilos ng mga umaakyat at natitipid nila ang enerhiya para sa mahahalagang bahagi ng pag-akyat. Tinutulungan ng digital monitoring tool ang mga umaakyat na mas mahusay pamahalaan ang paggamit ng oxygen, kaya nababawasan ang panganib na maubusan nito sa matataas na lugar na manipis ang hangin. Samantala, ang makabagong teknolohiya sa pananamit ay tumutulong sa mga umaakyat na mapanatili ang init ng katawan sa sobrang lamig na nagpapababa ng panganib ng frostbite at iba pang pinsala. Kahit may teknolohiyang nagpadali sa pag-akyat, dapat pa ring isa-isip ng umaakyat ang mga panganib at sumunod sa mga patakaran. Hindi hadlang ang mga patakaran, regulasyon at teknolohiya. Para sa iyong kaligtasan ito. Kung sasali ako sa ekspedisyong ito, at alam ang mahigpit na patakaran, magdadalawang isip ako at maghahanda para sa Olympics. Ibig sabihin, gagawin ko lang kapag 100% akong sigurado. Ang pag-asa sa teknolohiya ay nagdulot ng bagong mga hamon para sa mga umaakyat at mga tagapag-ayos ng ekspedisyon. Mahalaga ang impormasyon mula sa makabagong kagamitan sa pagtataya ng panahon, pero hindi ito perpekto. Maari pa ring magbago bigla ang panahon, at minsan sobra ang pagsandal ng mga umaakyat sa teknolohiya, kaya nakakalimutan ang mahahalagang tradisyonal na kasanayan para sa kaligtasan sa matataas na lugar. Ang mga teknolohiyang ito, laging may Sherpa na nagbababala sa mga umaakyat na nagsisisi o walang pagkakataong magsisi. Ganito rin, kahit may mas magaan na oxygen system at high-tech na kasuotan, hindi pa rin ligtas sa pagkasira. Ang aberya, tulad ng tagas sa tangke ng oxygen o punit sa thermal suit ay pwedeng magdulot ng seryosong problema sa matataas na lugar na walang puwang sa pagkakamali.
Oo, kaya mas maingat ng pinaplano ang mga ekspedisyon sa K2. Isinasaalang-alang at iniangkop ang bawat detalye para sa mga taong handa ng 70% sa hamon. Mukhang tinutukan na ng pamahalaan ng Pakistan ang lahat ng aspeto ng mga ekspedisyon sa K2 pero may iba-ibang opinyon pa rin. May nagsasabi na ang pagtaas ng teknolohiya ay nagpapahina sa tradisyonal na diwa ng pakikipagsapalaran at sariling kakayahan sa pag-akyat sa bundok. Para sa kanila ang pag-akyat sa K2 ay dapat harapin ang mga likas na hamon na may minimal na suporta, hindi sa paggamit ng makabagong kagamitan at gadget. Ang debating ito ay nagdulot ng pagkakahati sa loob ng komunidad ng mga umaakyat ng bundok, kung saan ang ilan ay nananawagan na bumalik sa tradisyonal na paraan ng pag-akyat at ang iba naman ay tinatanggap ang mga benepisyo ng makabagong teknolohiya. Bagamat di tradisyonal ang teknolohiya, ang pagbabagong ito sa pag-akyat ng bundok ay isang nostalgic na pagbabalik tanaw. Naaalala mo ba noong maglakad o umakyat ka sa bagong lugar at magkape o magtsa kasama ang mga lokal? Ang mundo ng mountaineering ay lumilipat mula sa individual na tagumpay patungo sa mas makabuluhang pakikilahok sa lipunan at kalikasan. Bago ipatupad ng gobyerno ng Pakistan ang mga patakaran para sa kalinisan, binibigyang diin na ang wastong asal sa pag-akyat ng bundok. Layunin ng mga gawaing ito na mabawasan ang negatibong epekto ng pag-akyat ng bundok sa kalikasan at lokal na komunidad. Mahalaga sa tamang asal sa pag-akyat ang pagbawas ng epekto sa kapaligiran. Kasama rito ang mga pagsisikap na linisin ang mga dating maruming bahagi ng bundok, pati na rin ang pagsunod sa mga prinsipyo ng no trace na naglalayong walang iwang bakas ng presensya ng tao. Pinapaalalahan ng dalhin palabas ng umaakyat ang lahat ng basura, tira-tirang pagkain at dumi at iwasan ang pagsira sa sensitibong ekosistema. Kapag naaalala mo ang huling beses na nag-trek o nag-hiking ka, ano ang naisip o naramdaman mo nang makita mo ang mga walang lamang bote ng tubig at plastic na bag na nakakalat sa lupa? Nakakainis talaga, di ba? Hinuhusgahan pa natin yung nagkakalat sa kalikasan. Kinokontra natin ang sarili pag ginaya natin ang hinuhusgahan natin. Bukod doon, dumarami na ang kamalayan tungkol sa pangmatagalang epekto ng pagbabago ng klima sa mga kabundukan. Kaya't may mga pagsisikap na bawasan ang carbon footprint at itaguyod ang mga sustainable na gawain. Mahalagang bahagi ng etikal na pag-akyat ang paggalang sa lokal na kultura at komunidad. Noong kasaysayan, ang pag-akyat sa bundok ay kadalasang tiningnan bilang aktibidad ng kanluran, na hindi gaanong kinikilala ang kahalagahan nito sa lokal na kultura. Ngayon, lumalawak na ang pagkilala na ang mga bundok ay sagrado para sa maraming katutubong komunidad at dapat igalang ang kanilang tradisyon at paniniwala. Halimbawa, itinuturing ng maraming lokal si Annapurna na Diyos at ipinagdarasal nila siya. Isipin mong nagdarasal ka, nagbabasa ng banal na aklat o gumagawa ng mahalagang gawain, tapos biglang may dumating na sumira o nagtawanan sa'yo. Hindi talaga katanggap-tanggap yon, di ba? Malaki ang epekto ng paglipat sa etikal na gawain sa tradisyonal na karanasan sa pag-akyat. Para sa ilang mga umaakyat, ang mga bagong pamantayang ito ay isang magandang pagbabago dahil tumutugma ito sa kanilang sariling mga halaga at paniniwala. Para sa iba, ang diin sa responsibilidad sa kapaligiran at pagiging sensitibo sa kultura ay maaaring makita bilang hadlang sa kanilang kalayaan mag-explore at hamunin ang sarili. Sabi ng iba, ang ethical na pag-akyat ay taliwas sa diwa ng pakikipagsapalaran at panganib na kaugnay ng pag-akyat sa bundok. Kung sumasang-ayon ka man o hindi, halata na mas pinapahalagahan na ngayon ang ethical na pag-akyat sa komunidad ng mga umaakyat sa bundok. Habang patuloy na dumarami ang mga taong nais umakyat ng bundok, mahalagang tiyakin na ang mga aktibidad na ito ay isinasagawa sa responsable at napapanatiling paraan. Lahat tayo ay sang-ayon na ang kalikasan ay mailap, maganda at marupok ng sabay. Tayo, mga tao, ang kadalasang sumusubok na makaapekto sa kalikasan, hindi ang kabaligtaran. Bunga lang ng ating gawa ang tugon ng kalikasan. Bilang pasasalamat sa kalikasan at lokal na komunidad, maraming umaakyat ang natututo ng lokal na tradisyon, kumukuha ng permit, sumusuporta sa ekonomiya, sa responsableng turismo, at pinapanatili ang ganda ng bundok para sa susunod na henerasyon. Maniniwala ka ba kung sabihin kong may di inaasahang pagkamatay noong 2000
at 24 kahit may lahat ng regulasyon? Ang mga hapong umaakyat na sina Kazuya Hirai na 45 ang edad at Kenro Nakajima na 39 ang edad ay tila nahulog sa kanlurang bahagi ng kadalawa sa taas na humigit kumulang 24,606 na talampakan. Minsan pa lang naakyat ng ekspedisyong Ruso ang kanlurang bahagi noong 2007. Nasa ika-4 na araw na ng pag-akyat ang mga hapong umaakyat. Iniulat ng Pakistani na pahayagang down na natagpuan ng isang rescue helicopter ang kanilang mga walang buhay na katawan. Mag-isa umaakyat ng bundok ang mga hapong ito, hindi kabilang sa komersyal na grupo at gumagamit ng alpine style. Magaan ang gamit, walang dagdag na oxygen, porter, permanenteng kampo o lubid. Ito ay mga world-class na mountaineer na ginawaran ng Piolet D'Or. Nakakalungkot na kahit may mas mahigpit na kaligtasan at mas maunlad na teknolohiya, nananatiling mapanganib at nakakapatay pa rin ang K2. Pinapatunayan nitong may mga patakaran man o wala. Talagang kaakit-akit ang panganib sa ganitong delikadong kondisyon. Ang pang-akit na iyon ay maiintindihan lang ng mga tumugon sa tawag. Salamat sa panunood. Magkita tayo muli. Manatiling matapang at mamuhay ng matapang.